Hello, kumusta po kayong lahat? Sa araw po na ito ay pagpatuloy po natin ang ating pagbabasa sa ating banal na Biblia. At muli ito po ay isang paalala na dapat po ay sinishare po natin sa ating kapwa. Dito po sa Roma chapter 15 verse 1, dapat pagtiisan nating malalakas ang mahihina sa pananampalataya at huwag ang sariling kasiyahan lamang ang isipin. 2. Bigyan natin ng kasiyahan ang ating kapwa kung ikabubuti niya upang lumakas ang kanyang pananampalataya. 3. Si Kristo man ay hindi naghangad ng sariling kasiyahan kundi ayon sa nasusulat, sa pag-alipusta nila sa iyo, ako ang inaalipusta. 4. Anumang nasa kasulatan noon, pang-una, ay nasulat na ikatututo natin sapagkat lumalakas ang ating loob at nagkakaroon ng pag-asa. Binabasa natin ang mga aral na matatagpuan dito. 5. Loobin nawa ng Diyos na nagpapatatag at nagpapalakas ng loob na mamuhay kayong may pagkakaisa kay Kristo. 6. Sa gayon, sama-sama kayong magpuri sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Isa po sa pinapaabot po dito sa atin ay kailangan po maging blessing tayo sa atin pong kapwa. Ang paggawa lamang po ng mabuti sa ating kapwa ay isa na pong pagpapala yun. At tandaan po natin na ang bawat kabutihan na ginagawa natin sa ating kapwa ay para na rin natin ginagawa ito sa ating Panginoon. Ang sinasabi nga po dito na kapag po tayo inaalipusta or inaalipusta natin ang ating kapwa, ay para na rin natin inaalipusta ang Panginoon. Ano ba ibig sabihin ng inaalipusta? Medyo malalim siyang term. Parang inaapi, diba? Or minamaltrato. Parang ganon. Basta kapag po tayo gumagawa ng hindi maganda sa ating kapwa, ay para na rin natin ginagawa yun sa ating Panginoon. Dahil ang kabutihan po na ginagawa natin sa ating kapwa, ay siya ring kabutihan na ginagawa natin para sa ating Panginoon. At ang sinasabi po dito na loobin nawa ng Diyos na nagpapatatag at nagpapalakas ng loob na mamuhay kayong may pagkakaisa kay Kristo Jesus. Kaya po sinasabi na ang pamumuhay na mayroong kapayapaan ay namumuhay kasama si Kristo. Kaya lagi pa rin po nating hingiin sa Panginoong Diyos, ang kapayapaan, ang katatagan at pagpapala para tayo po ay mamuhay ng naaayon po sa kalooban ng ating Panginoon, upang tayo pong lahat ay mamuhay na merong pagkakaisa kay Kristo. Ang sarap siguro mabuhay ng gano'n, na wala kang na wala kang iniisip na sama ng loob, or hindi ka nag-aalala. Ang sarap siguro mamuhay nang hindi ka nag-aalala, patungkol sa kung paano ka makisama sa iyong kapwa. Kaya lagi po natin hingiin ang kalakasan at kapayapaan sa ating mga puso. Hingiin po natin sa Panginoon na magkaroon tayo ng peace of mind. Isa yan sa nagbibigay sa atin ng satisfaction. Dahil kapag tayo po ay merong kapayapaan sa ating mga puso, payapa rin po ang ating pamumuhay. At ang mapayapang pamumuhay ay ikinagagalak ng ating Panginoon. Diba? Payapang pamumuhay na may kasamang pag-ibig at pagmamahal sa ating kapwa, hindi lamang sa ating sarili, kundi sa ating kapwa. So yun lamang po sa araw na ito. Sana po ang kapayapaan ay mamuhay sa bawat puso ng bawat isa sa atin. Maraming salamat po. Mag-iingat po ang bawat isa. God bless everyone.